Sniper 155 ito. So bali ang mangyayari dito, itong block ng 66 na to is gagawin 63 na lang kasi itong head na to is 1922 lang. So, pwede naman talaga paandalin sa 66 kung ako tatanungin. Pwede yan. Pero ang gusto ng may-ari is liitan na lang yung kanyang block para mag-match dito sa maliit na head. Kasi 1922 lang to. Kakalasin lang yan. Tignan natin kung ano pa magagawa natin. Yan, tanggalan natin ng tornilyo. Pwede nang hugutin to. Hugutin na natin. Dahan-dahan. Okay. Yan ah. Tapos naka-dome pa. Over compression to. Then block. Dahan-dahan. Alright. Tapos dikit pa yung barbell. Dikit siya. Ayusin natin yan. Don't worry. Be happy. Ayan yung bakas ng barbell. Tanggalin muna natin yung piston para makita natin. So ayan. Ayan yung anino ng tama ng barbell sa intake. Sobrang taas ng dome. Hindi mo magagamit ng maayos to. Tapos napakalitang chamber na itong MTRT. Tapos sasalpa ka muna naka-dome. Good luck innings. So bali out na yan. Iaayos natin tong head. Pati yung port, iaayos natin yan. Then walang nakalagay na lash cap. So para magtagal tong mga valves na itong MTRT, lalagay tayo ng lash cap. Intake exhaust. Yan sa epic crank nya, Wasner. So bali plus 3 lang yata itong Wasner na to. So yung piston nya 63mm. So nung sinukat natin yung deck, medyo labas yung kanyang block. Ay, piston. Ayan yung guhit. Kung kita, ayan, ginuhitan ko yung lumabas. So tatabasan din natin yan mamaya. So gagawin natin, profile tayo, then valve packet. Yan, i-packet na natin. Next natin, tatabasan natin tong kanyang shoulder. Ayan, then so good. Nakapusan lang natin yan, then check natin yung deck height nya, pag okay na. So yun na yan, pwede na natin isalpak yan. Then play test, then compression ratio. Ayan. Ayan, so okay na yung ginawa natin sa piston, nakakabit na yung kanyang block. So yung chinek yung head, nagkaroon tayo ng problema. Ito ang problema niya. Oh. Ayan. Nung kinakabitan ko ng lash cap, napansin ko sobrang lambot ng kanyang valve spring. Hindi ito yung valve spring ng MTRT. So kakalasin natin, kakabit tayo ng mas matigas kasi magba-valve load to. So nakalasin natin yung valve spring. So hindi ito yung original na valve spring niya, no? Hindi po pwede yung pang NMAX. Pang NMAX kasi ito. Tapos ito pa yung brand. Yun, basta yun. Sobrang lambot nito para dito kasi mahaba ang valve spring ng MTRT. Puro valve float ang aabutin nito. Then maglalagay tayo ng lash cap para hindi papalpal itong ulo ng valves. Ayan, bali lahat ng valves lalagyan natin. Intake tsaka exhaust. So, ito yung intake, ito yung exhaust. Tignan nyo diferensya. Yan ang
masyadong kita. Ayan, ito yung original. Tapos ito yung kinabit nila. Malayo. Tsaka matigas tong spring na to. Ito, sobrang lambot na to para dito sa gantong head. Kaya siguro hindi ito nagamit ng maayos din. Kaya pinareset na mayari. Kasi halos bago pa yung set na to, bago pa yung head. Bago din yung block. Natambak lang kasi siguro hindi makasundo ng mayari yung under ng makina na ito. Pero yung 63 match dun sa ganong head na 1922. Ito lang talaga yung block na pwede nyo gamitin dyan. Pero pwede rin naman yung 66. Di-discarte yan na lang. Pero mas okay na to. Yung match talaga sa kanya. Mapapatulin natin yan. Mating na yung ating valve spring. Then nakabitan natin ng bagong flash cap. Ayan. Then next natin, kakabit natin yung cam. Then rocker arm. Tsaka yung yung flash cap din. Alright. So okay na. So pinilitan natin ng mga sabat yan. Ng bagong kasi ito pina-welding pa namin para lang mahugot. So bago na yung mga niyan, rocker arm shop. Nasa timing gear natin, ito yung nakakabit, medyo hindi lapat dun sa chain. So papalitan natin itong kanyang cam gear kasi pang Sniper 155 pa na original to. Dapat ang timing gear neto is pang Sniper 150 na. Dahil nagpalit na sila ng chain. Pang na to pang Sniper 150 na tong chain. Tapos pang Sniper 155 pa rin yung kanyang cam gear. So hindi pwede yan. Pwedeng tumalon yan. So papalitan na lang natin. Yan, so ito na yung ating cam gear na nakakabit. CRP na nilagay natin. Ganyan yung lapat na lapat. Yan, ganyan dapat. Hindi yung nakaangat yung yung chain sa cam gear. Nasa bali standard cam ang ginamit natin dito, yung cam niya para sa Sniper 155 talaga. Kaya hindi tayo nagpalit ng rocker arm na pang NMAX or non-BBA. So ito okay naman to. So yun na lang din. Right, ayan. Nakikabit na natin lahat, nakompleto na, na-valve flush na. Sa ganito, pagka magdidegree kayo, tatanggalin yung isang tornilyo para yumuko yung makina ng konti. So tutukuran nyo na lang. Makakabitan nyo ng dial gauge yan. Ayan, bali double check na lang sa mga torque tsaka yung dalawang tornilyo rito. Then lahat ng mali sa head inayos na natin para all goods ang gawaan natin. Ayan, okay, magkakabit dito ng valve spring na pang NMAX kasi iba yung valve spring ng MTRT, mahaba yun. Okay, matatakot na matigas, talagang matigas yun. Don't worry, it's too tigasin. Alright, so kasarado na yan dahil pounderin na rin natin. Ayan, ikabit na natin lahat ng kailangan ikabit. Yun, yeah. On the suset, fire. Yun, it's tahimik. Ang maingay sa kanya yung clutch. Yung clutch housing ang maingay. Pero tolerable naman yung ingay kasi iba yung tunog sa cellphone. Pero sa makina wala kayong maririnig. Responsible! Good. 63 lang yan, boss. So next natin dito, be-braking natin, then tuning na kagad sa ating series RC Mini X. Yeah.
Wasakin mo kung wawasakin mo. Newly built. No, so bali 195cc na lang to. Pero tingin ko mas magandang manakbo to kaysa sa dati niyang set. Sure yun. Ako nagsasabi sa inyo. Alright, so next natin. Break-in, tapos tuning, then pala tayo ng battery. Kasi itong battery na to, dito yan sa sniper ko. Maandar pa rin pala. So ito, aayusin ko ulit rin. Natamad lang ako eh. Bibilang ko ng bagong kaha. Then, ipapaano ko yung ano, napatawag dito, yung kanyang chassis, ipapa sandblast. Yeah.